Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang amoy ng lugar na yon. Amoy ng pinaghalong alikabok, nabubulok na kahoy, at yung kakaibang lamig na parang tumatagos hanggang sa buto. Ito ang kwento kung paano nasira ang buhay ko sa loob ng isang abandonadong mall. Ito rin ang kwento kung bakit hanggang ngayon, sa tuwing nakakarinig ako ng nagriring na telepono, pakiramdam ko ay tinatawag ako ng kamatayan. 26 na taong gulang ako noon, bagong kasal at may isang maliit na anak na babae. Katulad ng maraming Pilipino, kailangan kong kayurin ang hirap ng buhay para may maihain sa aming mesa. Security guard. Iyon ang trabahong bumubuhay sa pamilya ko. Mahirap pero marangal. Sanay ako sa puyatan, sanay ako sa pagod, at sanay ako sa iba't ibang klaseng tao. Pero walang kahit anong training ang naghanda sa akin para sa trabahong tinanggap ko sa Plaza Avelina. Ang Plaza Avelina ay isa sa mga unang mall na itinayo sa aming syudad noong dekada 90. Sikat na sikat daw ito noon. Punong-puno ng tao, masaya, at buhay na buhay. Pero iyon ay kwento na lang ng mga magulang ko. Sa paglipas ng panahon, naluma ito at niluma na rin ng mga mas bago at mas malalaking mall na nagsulputan sa paligid. Unti-unting nawalan ng mga tenant hanggang sa tuluyan na itong magsara. 10 taon na itong nakatiwangwang. Isang malaking monument ng kinalimutang panahon, nakatayo sa gitna ng isang abalang distrito, pero parang nasa ibang dimensyon. Nakuha ng security agency namin ang kontrata para bantayan ang lugar. Ayon sa management, may mga scavenger daw na pumapasok para magnakaw ng mga natitirang bakal, kable ng kuryente, at kung ano-ano pang pwedeng ibenta. Kailangan daw ng 24 na oras na bantay. 3 kami sa isang shift. Ako, si Leo, at si Jomar. Ang head guard namin, si Mang Tonyo, ay sa umaga lang pumapasok para mag-check at magbigay ng instructions. Unang araw ko pa lang, naramdaman ko na agad ang bigat ng lugar. Mula sa labas, mukha itong isang malaking, maruming kahon na gawa sa semento. Ang malalaking glass door sa entrance ay nababalutan na ng makapal na alikabok at mga lumang dyaryo na idinikit mula sa loob. Ang dating makulay na pangalan na Plaza Avelina ay halos hindi na mabasa dahil sa kalawang at kupas. Pagpasok namin, sinalubong kami ng nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig mo lang ay ang mga yabag nyo na umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Ang ground floor ay isang malaking atrium. Sa gitna nito, may isang tuyo at marumi ng fountain na napapalibutan ng mga bilog na konkretong upuan. Dati raw, may mga isda dyan at may mga ilaw pa. Ngayon, basura at tuyong dahon na lang ang laman. Ang sahig na gawa sa tiles ay basag-basag na sa ilang parte. Ang mga storefront ng mga dating sikat na butike, fast food chain, at department store ay madidilim na butas na lang na nakanganga sa amin. Ang ilan ay may mga bakal na rehas pa, ang iba naman ay basta na lang binakbak. Parang setting ng horror movie, no pre. Sabi ni Leo habang iniikot ang tingin sa paligid. Si Leo ang pinakamalapit sa akin sa grupo. Magkasing edad kami at halos sabay lang din pumasok sa agency. Ang creepy, sagot ko, habang kinikilabutan sa lamig na hindi naman dapat dahil sarado ang buong lugar at walang aircon. Si Jomar naman, yung pangatlo sa amin, ay parang walang pakialam. Siya yung tipo na medyo mayabang at laging gustong magpakitang gilas. Sus, ayos nga to eh. Tahimik. Walang mga customer na reklamador. Matutulog lang tayo buong gabi, sabi niya sabay tawa. Ang guard station namin ay isang maliit na lamesa at 3 monoblock chair na inilagay malapit sa main entrance. May logbook kami, isang debateryang emergency light, at ang aming mga service firearm at flashlight. Iyon lang. Walang kuryente ang buong mall, kaya sa gabi, ang tanging ilaw lang namin ay mula sa aming mga flashlight at sa sinag ng buwan na tumatagos sa ilang maruruming bintana sa itaas. Bago umuwi si Mang Tonyo noong unang araw, tinipon niya kaming 3. Si Mang Tonyo ay mga 50 anyos na, matagal na sa serbisyo. May nunal siya sa tabi ng labi at laging seryoso ang mukha. Okay boys, pakinggan niyo ko, sabi niya sa amin.
Simple lang ang trabaho dito. Roving kayo every 2 hours. Isang maiiwan dito sa station, 2 ang ikot. Ground floor, second floor, at basement parking. Huwag na kayong umakyat sa third floor sa sinehan. Delikado na yung sahig doon, baka bumigay. Tumango kaming lahat. Mukhang standard procedure lang. Importante na laging magkasama yung dalawang nagro-roving. Body system, maliwanag. Dagdag niya. Opo, Mang Tonyo, sabay-sabay naming sagot. Akala ko tapos na siya. Pero huminga siya ng malalim at tumingin sa aming tatlo, isa-isa. May kakaibang bigat sa tingin niya. At may isa pa. Ang pinaka-importante sa lahat. May isang rule dito ang may-ari na kailangan nating sundin. Walang tanong-tanong. Nagkatinginan kami ni Leo. Itinuro ni Mang Tonyo ang isang madilim na sulok sa di kalayuan, sa tabi ng grand staircase na papuntang second floor. Sa ilalim ng hagdanan, may isang bagay na pamilyar pero hindi ko agad napansin. Isang lumang payphone booth. Kulay blue, kupas na at may mga kalawang na. Ang salamin ng booth ay basag na. Sa loob, nakasabit pa rin ang telepono, balot na rin sa alikabok. Nakikita niyo yung payphone na yan? Tanong ni Mang Tonyo. Opo, sabi namin. Bawal yan pakialaman. Bawal hawakan. Bawal buksan yung pinto ng booth, mahinahon pero madiin niyang sabi. Tapos, tumingin siya diretsyo sa mga mata namin. At higit sa lahat, kahit anong mangyari, huwag niyong sasagutin yang telepono niyan. Natawa ng bahagya si Jomar. Sasagutin, Mang Tonyo? Wala namang linya yan, di ba? 10 taon nang abandonado to. Sumeryoso ang mukha ni Mang Tonyo. Basta. Sundin niyo na lang ang sinasabi ko. Rule yan ng may-ari. Ayoko nang matigas ang ulo. Kung gusto niyo pang magtagal sa trabahong to, sumunod kayo. Pagkaalis ni Mang Tonyo, hindi namin maiwasang pag-usapan yung huling sinabi niya. Ano kayang meron sa teleponong yon? Tanong ni Leo. Baka may nakatagong droga dyan sa loob, hirit ni Jomar. O baka naman may nakabaon na pera sa ilalim niyan. Alam mo na, mga kwentong barbero. Ewan, sabi ko. Pero mas mabuti nang sumunod na lang tayo. Para walang gulo. Ang mga unang gabi ay lumipas ng mapayapa. Medyo nakakakaba sa simula dahil sa katahimikan at dilim, pero nasanay din kami. Ang ginagawa namin, si Jomar ang unang ikot kasama si Leo, tapos ako naman ang kasama ni Leo, tapos ako at si Jomar. Salitan lang. Habang nag-ikot, wala naman kaming napapansing kakaiba maliban sa mga daga na nagtatakbuhan at ang paminsan-minsang tunog ng mga bakal na tila lumuluwag dahil sa kalumaan. Sa ika-4 na gabi nagsimula ang lahat. 12:00 ng hating gabi. Ako ang nakatoka na maiwan sa station habang si Leo at Jomar ang nagro-roving. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig mula sa labas at ang sarili kong paghinga. Para hindi ako antukin, naglaro ako ng game sa cellphone ko. Tapos narinig ko. Isang mahinang tunog. Parang isang kalansing. Kring. Isa lang. Isang beses lang. Napatigil ako sa paglalaro. Itinaas ko ang aking ulo at pinakiramdaman ang paligid. Saan galing iyon? Parang tunog ng lumang telepono. Tumingin ako sa direksyon ng payphone booth sa ilalim ng hagdanan. Madilim doon. Hindi ko maaninag ng maayos. Guni-guni ko lang siguro, bulong ko sa sarili ko. Pinagpatuloy ko ang paglalaro pero hindi na ako mapakali. In-off ko ang cellphone ko at nakinig na lang sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na sina Leo at Jomar. Okay ka lang, pre? Ba't parang namumutla ka? Tanong ni Leo. Ikinuwento ko sa kanila ang narinig ko. Gaya ng inaasahan, si Jomar ang unang tumawa. Pre, imagination mo lang yan. Sabi ko na sa'yo, creepy itong lugar, napapraning ka na, sabi niya.
Hindi pre, sigurado ako sa narinig ko, git ko. Parang tunog talaga ng telepono. Si Leo naman, medyo nag-isip. Baka daga lang. O baka may nahulog na kung ano. Mahirap nang masabi dito. Hindi na ako nakipagtalo. Baka nga guni-guni ko lang. Pagod lang siguro. Pero nang ako na ang nag-grooving kasama si Leo, hindi ko maiwasang hindi tumingin sa payphone booth sa tuwing mapapadaan kami. May kakaibang pakiramdam akong nararamdaman mula roon. Parang may nagmamasid. Kinabukasan, sinubukan kong banggitin kay Mang Tonyo ang tungkol sa narinig ko. Rico, pagod ka lang siguro. Imposibleng tumunog yon. Putol na ang lahat ng linya ng telepono dito, 10 taon na, sabi niya, pero hindi siya tumitingin sa akin. Para bang iniiwasan niya ang topic. Basta, gawin niyo lang ang trabaho niyo at sundin ang rule. Yun lang. Ang sumunod na gabi, mas naging alerto ako. Bawat kaluskos, bawat alingaw-ngaw, pinapakinggan kong mabuti. Si Jomar naman, panay ang asar sa akin. Tinatawag niya akong matatakutin. Si Leo, kahit hindi naniniwala, sinasabihan si Jomar na tigilan na ako. 11:00 ng gabi. Roving schedule ni Leo at Jomar. Ako na naman ang naiwan. This time, hindi ako nag-cellphone. Umupo lang ako sa dilim, hawak ang flashlight ko, at nakikiramdam. Pagkalipas ng halos 30 minuto, nang malapit na silang bumalik, nangyari ulit. Kring! 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 This time, hindi na siya isang kalansing lang. Tuloy-tuloy. Isang buo at malinaw na pagring ng isang lumang telepono. Malakas. Umaalinggaw sa buong ground floor ng mall. Agad akong napatayo. Nanlaki ang mga mata ko at nanayo ang lahat ng balahibo sa katawan ko. Itinutok ko ang aking flashlight sa payphone booth. Ang puso ko parang gustong lumabas sa dibdib ko sa sobrang kaba. Ang tunog ay malinaw na nagmumula doon. Doon sa loob ng kupas na asul na booth. Kring! 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 Hindi ako makagalaw. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Paanong nangyayari to? Walang kuryente. Walang linya ng telepono. Impossible. Nababaliw na ba ako? Maya-maya, biglang huminto ang pagring. Kasabay ng paghinto nito ay ang pagdating ni Leo at Jomar. Pawis na pawis sila at halatang nagmamadali. Rico! Narinig mo yon? Sigaw ni Leo, hingal na hingal. Narinig ko. Sagot ko, nanginginig pa rin ang boses. Pati si Jomar, na laging mayabang, ay namumutla. Tangina ano yon? Ang lakas, narinig namin hanggang sa kabilang dulo ng second floor. Ngayon, alam ko nang hindi ako nababaliw. Totoo ang narinig naming tatlo. Isang patay na telepono ang tumutunog sa gitna ng isang abandonadong mall. Nagkatinginan kaming tatlo. Ang dating asaran at yabangan ay napalitan ng takot. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Leo. I-report natin kay Mang Tonyo bukas, sabi ko. Hindi, puntahan natin ngayon. Sabi ni Jomar na tila sinusubukang ibalik ang kanyang tapang. Tignan natin kung ano nang meron dyan. Huwag. Pigil ko sa kanya. Hindi mo ba naaalala yung sinabi ni Mang Tonyo? Bawal pakialaman. Bakit natatakot ka? Paano kung may nag-set up lang yan para takutin tayo? Mga scavenger siguro para solo nila ang lugar, katwiran ni Jomar. Lumakad siya palapit sa payphone booth, dala ang kanyang flashlight. Jomar, bumalik ka dito. Sigaw ko. Pre, wag kang matigas ang ulo. Sabi rin ni Leo. Pero hindi siya nakinig. Maingat siyang lumapit, itinutok ang kanyang flashlight sa loob ng booth. Sumunod kami ni Leo sa likod niya, pero may distansya. Ayokong lumapit ng husto. Nang matapatan ng flashlight ni Jomar ang loob, nakita namin ang telepono. Balot ng alikabok at sapot ng gagamba. Ang kordon nito ay sira-sira na. Malinaw na imposible itong gumana pa. Kita nyo?
Walang tao. Baka may speaker lang na tinago kung saan, sabi ni Jomar, pero baka sa boses niya ang pag-aalinlangan. Itinutok niya ang flashlight sa sahig ng booth. Tapos sa mga dingding. Tapos binalik niya sa telepono mismo. At doon, habang nakatutok ang ilaw sa telepono, nangyari ulit. Kring. Isang maikli pero malakas na ring. Para kaming napatalon sa gulat. Si Jomar napaatras ng isang hakbang. Tangina bulong niya. Katahimikan. Tapos may narinig kaming boses. Isang boses ng babae. Mahina. Garalgal. Parang galing sa isang sirang radyo. At nanggagaling ito sa earpiece ng telepono. Jomar, tulungan mo ko. Nanigas kaming tatlo. Hindi kami makapaniwala sa aming naririnig. Ang boses pamilyar kay Jomar. Si Katrina yon, ah. Sabi ni Jomar, tinutukoy ang girlfriend niya. Boses ni Katrina yon. Impossible, Jomar. Paano mangyayari yan? Sabi ko, hinila ang braso niya palayo. Pero hindi na naman siya nakinig. Ang takot sa mukha niya ay napalitan ng pag-aalala. Lumapit siya ulit sa booth, halos idikit na ang tenga niya sa pinto para marinig ng mas maayos. Katrina. Babe, ikaw ba yan? Tanong niya sa telepono. Biglang tumahimik ang boses. Tapos, isang malakas na pagring ulit. Kring. Kasabay nito, biglang namatay ang lahat ng aming flashlight. Sabay-sabay. Kadiliman. Putangina. Ano yon? Sigaw ni Leo. Jomar. Leo. Nasaan kayo? Sigaw ko. Kinakapa ko ang flashlight ko, pinipindot ng paulit-ulit, pero ayaw bumukas. Narinig ko ang pagkakasa ng baril ni Leo. Dito lang ako, pre. Jomar. Walang sumasagot. Jomar. Sigaw ko ulit. Katahimikan. Tapos, isang mahinang kaluskos. Parang may kinakaladkad sa sahig. Galing sa direksyon ng payphone. Diyos ko, narinig kong bulong ni Leo. Sa gitna ng kadiliman at takot, biglang bumukas ang flashlight ko. Itinutok ko agad sa direksyon ng payphone booth. Wala na si Jomar. Ang pinto ng booth, na kanina ay nakasara, ay bahagyang nakaawang na. Jomar. Sigaw namin ni Leo. Tinakbo namin ang buong ground floor. Bawat sulok. Bawat madilim na storefront. Tinawag namin ang pangalan niya ng paulit-ulit, pero ang tanging sumasagot lang ay ang alingawngaw ng aming mga boses. Wala na si Jomar. Para siyang bulang naglaho. Hindi na kami bumalik sa aming station. Nananatili kaming magkadikit ni Leo, likod sa likod, paikot-ikot ang aming mga flashlight. Pinapakiramdaman ang bawat anino. Ang tapang na pinapakita ni Jomar kanina ay nawala na, at ang natira ay purong takot na gumagapang sa aming mga kalamnan. Hinintay namin ang pagdating ni Mang Tonyo sa umaga. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Pagdating ni Mang Tonyo, mukha kaming mga basang sisiw na sumalubong sa kanya. Nanginginig at hindi makapagsalita ng maayos. Ikinuwento namin ang lahat, ang pagring ng telepono, ang boses, ang biglaang pagpatay ng mga flashlight, at ang pagkawala ni Jomar. Habang nagsasalita kami, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mang Tonyo. Ang kanyang pagiging kalmado ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Isang halo ng takot at pagsisisi. Hindi siya nagsalita agad. Pumunta siya sa payphone booth. Tiningnan niya ang nakaawang na pinto. Yumuko siya at may tiningnan sa sahig. May dugo, mahina niyang sabi. Lumapit kami ni Leo. Sa ilalim ng pinto ng booth, may isang maliit na bahid ng maitim na likido. Dugo nga. Mang Tonyo, ano po ba to? Ano po bang meron sa mall na to? Tanong ni Leo, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Dapat hindi ko na kayo pinadala dito. Dapat ako na lang ang kumuha ng shift.
Umupo siya sa isang konkretong upuan na pasabunot sa kanyang buhok. At doon, ikinuwento niya sa amin ang alam niya. Ayon sa kanya, bago pa man makuha ng agency namin ang kontrata, may mga nauna ng gwardiya mula sa ibang kumpanya. At katulad ni Jomar, may isa rin daw sa kanila ang nawala. Ang kwento-kwento, sinagot din daw nito ang telepono. Pero itinago ng management ng mall ang insidente. Itinuring itong isang simpleng missing person case, baka raw umalis lang at hindi na bumalik sa trabaho. May kwento tungkol sa mall na to, pagpapatuloy ni Mang Tonyo. Noong kasikatan nito, may isang pamilya raw na namasyal. May anak silang babae, mga 6 na taong gulang. Sa sobrang dami ng tao, nawala yung bata sa paningin ng mga magulang niya. Naghanap daw ang mga magulang, nag-report sa security, nagpa-announce sa system. Pero hindi na nila nakita ang anak nila. Pagkalipas ng 1 linggo, natagpuan ang katawan ng bata. Sa maintenance room sa basement. Isang biktima ng karumal-dumal na krimen. Ang suspect, isang janitor ng mall, pero hindi rin ito nahuli at naglaho na lang. Sabi ng mga matatanda, bulong ni Mang Tonyo, ang kaluluwa ng bata ay hindi matahimik. Nakakulong daw dito sa loob ng mall, hinahanap ang kanyang mga magulang. At yung payphone. Yun daw ang paboritong laruan ng bata noong nabubuhay pa siya. Mahilig daw siyang magkunwaring may kausap sa telepono. Kinilabutan ako sa kwento. Isang batang multo. Pero bakit boses ng girlfriend ni Jomar ang ginamit niya? Hindi na lang yung bata ang nandito, sabi ni Mang Tonyo, na tila nababasa ang isip ko. Sa tagal ng pagkaabandona ng lugar na to, naging pugad na to ng kung ano-anong hindi natin maintindihan. Ang telepono ang nagsisilbing tulay nila. Ginagamit nila ang boses na alam nilang hindi mo matatanggihan para tawagin ka. Dahil sa pagkawala ni Jomar, nagdesisyon ang agency na itigil pansamantala ang night shift. Pero kailangan pa rin ng bantay sa umaga. Ako at si Leo ang itinalaga, kasama si Mang Tonyo. Sa loob ng 1 linggo, tahimik ang mall sa umaga. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Pero hindi nito mabura ang takot na nakatanim na sa aming mga isipan. Gabi-gabi binabangungot ako. Naririnig ko ang pagring ng telepono sa aking mga panaginip. Pagkalipas ng 1 linggo, tinawag kami ng management. Kailangan na raw ibalik ang night shift. May mga bagong reports ng pagnanakaw. Hindi na ako babalik sa gabi, matigas na sabi ni Leo. Magre-resign na ako kung pipilitin niyo ko. Ako man ay ganoon din ang nararamdaman. Pero kailangan ko ng trabaho. May pamilya akong binubuhay. Sasama ako sa inyo, sabi ni Mang Tonyo, na ikinagulat naming lahat. Ako ang haharap sa management. Tayong 3 ang magiging team sa gabi. Hindi ko na kayo iiwan. May kaunting ginhawa akong naramdaman sa sinabi ni Mang Tonyo. At least, kasama namin siya. Mas may karanasan siya at mukhang alam na niya kung paano haharapin ang sitwasyon. So, bumalik kami sa gabi. Ako, si Leo at si Mang Tonyo. Sa unang gabi ng aming pagbabalik, nagdala si Mang Tonyo ng isang malaking roll ng duct tape. Walang hihiwalay, utos niya. At lalagyan natin to ng solusyon. Pinuntahan namin ang payphone. Kinuha ni Mang Tonyo ang duct tape at buong lakas na itinal ang handset ng telepono sa cradle nito. Binalot niya ito ng binalot hanggang sa halos maubos ang tape. Pagkatapos, sinubukan niyang isara ang pinto ng booth, pero ayaw nitong sumarado ng husto dahil sa kalumaan. Kumuha siya ng kadena at padlock mula sa kanyang bag at ikinadena ang pinto sa isang bakal na tubo sa ilalim ng hagdan. Tignan natin kung makagawa pa to ng kalokohan, sabi ni Mang Tonyo, medyo may kumpiyansa sa boses. Ang gabing iyon ay naging tahimik. Walang nagring na telepono. Nakahinga kami ng maluwag. Baka yun lang pala ang kailangan. Isang pisikal na harang. Pero nagkamali kami. Nagsimula ang mga paramdam sa ibang paraan. Habang nagro-roofing kami sa 2nd floor, nakakarinig kami ng mga yapak. Yapak ng isang maliit na bata na tumatakbo sa unahan namin sa dilim.
Kapag tinututok namin ang aming mga flashlight, wala naman kaming nakikita. Minsan, may maririnig kaming mahinang hagikik. Tawa ng isang batang babae. Mahina lang, pero sapat na para manindig ang aming mga balahibo. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga anino. Sa mga pader ng mall, sa aming peripheral vision, may mga aninong gumagalaw. Maliliit na anino na nagtatago sa likod ng mga haligi. Lalong tumindi ang aming takot, pero dahil magkakasama kaming tatlo at hindi na tumutunog ang telepono, kinakaya namin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Roving kami sa basement parking. Madilim, mamasa-masa at mabaho. Ang sahig ay may mga stagnant na tubig. Ang mga nakaparadang sasakyan noon ay matagal nang wala, pero may ilang naiwan, mga kalansay na lang ng sasakyan, kinakalawang at binakbak na. Habang naglalakad kami, bigla kaming nakarinig ng isang pamilyar na tunog. Isang tunog ng bola na tumatalbog. Bounce, bounce, bounce. Galing ito sa isang madilim na sulok ng basement. Nagkatinginan kaming tatlo. Itinutok namin ang aming mga flashlight sa direksyon ng tunog. Wala. Huminto ang tunog. Narinig niyo yon? Bulong ni Leo. Tumango kami ni Mang Tonyo. Bigla, mula sa likod ng isang malaking poste, gumulong ang isang bola. Isang luma at maruming bola na pambata. Gumulong ito at huminto mismo sa paanan ni Leo. Napaatras si Leo. Saan galing to? Bago pa kami makasagot, may narinig kaming iyak. Iyak ng isang babae. Tulong, parang awa nyo na tulungan nyo ko. Hindi ito iyak ng bata. Iyak ito ng isang matandang babae. At pamilyar na pamilyar ito kay Leo. Inay. Bulong ni Leo, namumutla ang mukha. Ang nanay ni Leo ay may sakit noon, laging nasa ospital. Anak. Leo, ang sakit, tulungan mo ko. Ang boses ay tila nanggagaling sa loob ng isang abandonadong kotse na malapit sa amin. Huwag, Leo. Patibong yan. Sigaw ni Mang Tonyo. Pero ang pag-aalala ni Leo para sa kanyang ina ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Inay! Nasaan ka? Tumakbo siya papunta sa kotse. Leo, bumalik ka. Sigaw ko. Sumunod kami ni Mang Tonyo, pero huli na ang lahat. Pagdating ni Leo sa bintana ng kotse, biglang may isang kamay na humablot sa kanya mula sa loob. Isang kamay na maitim, payat at may mahahabang kuko. Isinubo nito si Leo papasok sa bintana ng kotse sa isang iglap. Narinig namin ang isang nakakapangilabot na sigaw mula kay Leo, tapos ang tunog ng nababasag na buto at napupunit na laman. Nagpaputok ng baril si Mang Tonyo papunta sa kotse. Ako naman, natulala, hindi makagalaw sa sobrang takot. Tumahimik ang lahat. Dahan-dahan, lumapit kami sa kotse. Ang bintana ay basag. Itinutok namin ang aming mga flashlight sa loob. Wala nang Leo. Ang tanging naroon ay isang malaking mansa ng dugo sa upuan at ang bola na kaninang gumulong. Takbo! Sigaw ni Mang Tonyo. Tinakbo namin ang daan pabalik sa ground floor. Hindi kami lumingon. Ang mga iyak at hagikik ay tila humahabol sa amin mula sa dilim ng basement. Pagdating namin sa ground floor, hinal na hinal at nanginginig sa takot, sinalubong kami ng isang tunog na matagal na naming hindi naririnig. Kring! 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 Ang payphone. Tumutunog ulit. Napatingin kami sa booth. Ang kadena na ipinulupot ni Mang Tonyo ay nakakalat sa sahig, putol-putol. Ang duct tape na binalot sa handset ay punit-punit na parang papel. At ang pinto ng booth nakabukas ng maluwag. Crying. Kring. Kring. Imposible, bulong ni Mang Tonyo na pailing-iling. This time, ang tunog ay hindi na lang basta isang ring. May kasama itong boses. Hindi na ito bulong. Malakas na ito. At ginagamit nito ang boses ni Leo. Mang Tonyo. Rico. Tulong. Ang sakit. Huwag niyo kong iwan dito.
Sigaw ng boses mula sa telepono. Diyos ko, si Leo, sabi ko, naiyak na. Hindi si Leo yan, Rico. Huwag kang maniwala dyan. Sigaw ni Mang Tonyo, hinawakan ako sa balikat. Pero paano kung buhay pa siya? Paano kung kailangan niya ng tulong natin? Patay na si Leo. Nakita natin. Ang boses mula sa telepono ay nagbago. Naging boses na ito ni Jomar. Mga duwag. Iniwan niyo ko. Mga traidor. Tapos nagbago ulit. Naging boses ng isang batang babae. Umiiyak. Mama. Papa. Nasaan na po kayo? Natatakot po ako. Napaupo na lang ako sa sahig, tinatakpan ang aking mga tenga. Hindi ko na kaya. Ang mga boses ay pumapasok sa isip ko, ginugulo ang utak ko. Kailangan nating sirain yan, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Iyan ang puso ng lahat ng to, kung hindi natin yan sisirain, hindi tayo titigilan. Kumuha siya ng isang malaking tubo na bakal mula sa isang nasirang scaffolding na malapit. Rico, tumayo ka dyan. Cover me. Tumayo ako, nanginginig pa rin, at itinutok ang aking baril sa direksyon ng payphone, kahit alam kong walang magagawa ang bala laban sa kung anuman ang kinakalaban namin. Naglakad si Mang Tonyo palapit sa booth, hawak ang tubo. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang pagring ng telepono ay lalong lumalakas, at ang mga boses ay naghahalo-halo na, boses ni Leo, ni Jomar, ng bata, at ng kung sino-sino pa. Nang nasa harapan na si Mang Tonyo ng booth, biglang huminto ang lahat ng tunog. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Itinaas ni Mang Tonyo ang tubo, handa nang ihampas sa telepono. Bago pa niya maibaba ito, may gumalaw sa loob ng booth. Hindi ito anino. Hindi ito multo. Isang figura. Isang figura ng isang batang babae, nakatayo sa loob. Nakasuot siya ng puting bestida na marumi na. Ang buhok niya ay mahaba at nakatakip sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha walang mata, walang ilong. Isang malaking, nakangangang bibig lang ang naroon, puno ng mga ngipin matutulis na parang sa pating. Sumigaw ito. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Isang sigaw na parang pinaghalong tunog ng static ng radyo, nababasag na salamin, at 100 taong umiiyak ng sabay-sabay. Ang lakas ng sigaw ay nagpatalsik kay Mang Tonyo patalikod. Nabitawan niya ang tubo. Ako naman, napapikit at napasigaw sa takot. Pagdilat ko, ang nilalang na babae ay nasa labas na ng booth. Gumagapang ito sa pader na parang gagamba, papalapit kay Mang Tonyo na nakahiga sa sahig. Mang Tonyo! Sigaw ko. Nagpaputok ako ng baril. 2 beses. 3 beses. Tumama ang mga bala sa nilalang, pero parang wala lang itong epekto. Nag-iwan lang ito ng mga itim na butas na agad ding nagsara. Lumingon ito sa akin. At sa isang iglap, tumakbo ito papalapit sa akin, gamit ang 4 nitong mga kamay at paa. Ang bilis niya. Hindi ka panipaniwala ang bilis. Wala akong nagawa kundi ang tumakbo. Tinakbo ko ang hagdanan papuntang 2nd floor. Narinig ko ang mga kalmot niya sa sahig sa likuran ko. Ang bilis niya. Naalala ko ang sinabi ni Mang Tonyo. Ang 3rd floor. Ang mga sinehan. Delikado raw ang sahig. Iyon na lang ang pag-asa ko. Umakyat ako ng mabilis. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang hininga ko ay halos maubos na. Pagdating ko sa 3rd floor, sinalubong ako ng mas matinding dilim. Ang amoy ng nabubulok na carpet at upuan ay nakakasulasok. Pumasok ako sa loob ng isa sa mga sinehan. Madilim. Tahimik. Nagtago ako sa ilalim ng mga upuan, pinipigilan ang aking paghinga. Narinig ko siyang pumasok sa 3rd floor. Ang kanyang mga kaluskos. Ang kanyang mahinang paghagikik. Nandito ka lang, alam kong nandito ka. Boses ng asawa ko. Napapikit ako ng mariin. Hindi.
Hindi siya yon. Patibong lang to. Mahal, tulungan mo ko, natatakot ako. Nagsimula akong umiyak ng tahimik. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na hindi siya totoo. Pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Narinig ko ang mga yapak niya sa loob ng sinehan, lumalakad sa aisle. Papalapit. Tapos, naalala ko ang sinabi ng asawa ko bago ako umalis para sa shift na yon. Umuwi ka ng maaga, ha? Mahal na mahal ka namin ni Baby. Si Baby. Ang anak ko. Nagkaroon ako ng biglaang lakas ng loob. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kailangan kong makauwi sa kanila. Dahan-dahan, gumapang ako papalayo, papunta sa kabilang exit ng sinehan. Bawat galaw ko ay maingat. Bawat kaluskos ng luma at marupok na sahig ay parang isang sigaw sa katahimikan. Narinig niya ako. Bigla siyang tumakbo papunta sa direksyon ko. Ako naman, tumayo at tumakbo ng buong bilis papunta sa fire exit. Nakita ko ang pinto. Ilang metro na lang. Sa likod ko, narinig ko ang isang malakas na paglagapak. Sinundan ng isang nakakapangilabot na sigaw. Lumingon ako. Ang sahig na tinatapakan ng nilalang ay bumigay. Nahulog ito. Nahulog ito mula sa third floor pababa. Narinig ko ang malakas na kalabog nang bumagsak ito sa sahig ng second floor. Hindi na ako nagsayang ng oras. Binuksan ko ang pinto ng fire exit at tinakbo ang hagdanan pababa. Takbo lang ako ng takbo, hindi humihinto, hindi lumilingon. Nakarating ako sa ground floor. Nakita ko ang entrance. Nakita ko ang sinag ng umaga na nagsisimula ng pumasok sa mga maruruming bintana. Bago ako lumabas, napalingon ako sa huling pagkakataon. Nakahiga sa sahig, malapit sa paanan ng hagdanan, ay si Mang Tonyo. Duguan at hindi na gumagalaw. Sa tabi niya ang tubo na bakal. At ang payphone nakatayo pa rin doon. Tahimik. Tila naghihintay ng susunod na biktima. Lumabas ako ng mall at hindi na lumingon pa. Nag-resign ako kinabukasan. Hindi na ako nagbigay ng paliwanag. Hindi rin sila nagtanong. Siguro alam na nila. O baka naman ayaw nilang malaman. Ang opisyal na report, si Jomar at Leo ay nag-awol. Si Mang Tonyo namatay sa isang aksidente sa loob ng mall. Ako, ang nag-iisang survivor na nagdesisyong umalis na lang. Lumipat kami ng bahay. Lumayo kami sa syudad na yon. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Pero hindi ko kaya. Hanggang ngayon, may trauma pa rin ako. Hindi ako makatulog ng walang ilaw. Natatakot ako sa dilim. Sa tuwing maririnig ko ang tawa ng isang bata, bumabalik ang lahat ng alaala. At ang mga telepono. Kinakabahan ako sa tuwing may nagriring na telepono. Kahit cellphone ko pa yan. Pakiramdam ko, kapag sinagot ko, boses niya ang maririnig ko. Ang boses ng nilalang na yon, ginagaya ang boses ng mga mahal ko sa buhay, tinatawag ako pabalik sa kadiliman ng Plaza Avelina. Minsan, kapag mag-isa ako sa gabi, sa gitna ng katahimikan, parang may naririnig akong isang mahinang tunog sa malayo. Isang pamilyar na tunog. Crane. Isa lang. Isang beses lang. At alam ko, kahit gaano pa kalayo ang nilakbay ko, kahit gaano pa katagal ang lumipas, hindi pa tapos ang lahat. Naghihintay lang siya. Naghihintay na sagutin ko ang tawag.